Ang ginawa ko noon ay bago pa lamang kami mag-asawa ng misis ko, wala pa kaming anak, ay wala akong gano'ng mapagkalibangan. Pinabili ko siya ng isang supot na fishball. Pagkatapos ay pinaluto ko sa kanya, pinagsaluhan namin mag-asawa. Kaya lang ang problema, bakit hindi masarap? Bakit hindi masarap? Ang totoo ang fishball, isang tatak ng fishball, pareho din namang mantika ginamit. Pero ano yung pagkakaiba? Naroon sa sauce naman, naroon sa sausawan. Nandun yung hiwaga ng fishball. Kaya merong fishball na masarap, merong fishball na hindi masarap. At alam niyo, isang malaking lesson para sa akin, yung pangyayaring iyon. Sapagkat meron tayong mga ginagawa na akala natin yun ay yung tama. Pero ang totoo, nakakalimutan natin yung sauce. Ang naiuwi lang natin, yung fishball. Alam niyo bang sa mga iglesia lokal na medyo innovative, ang ginagawa nila, kinokopya nila kung pagka merong naging malagong church, kung ano ba sistema nila, kokopya yung pagdaka. Ang nangyayari, pag kinopya, hindi epekto sa kanila. Ano yung problema? Kasi ang nakukuha lang, yung fishball. Yung sauce na iiwan. Sa Amerika, nagkaroon ng survey. Ito yung natala sa isang libro na may pamagat, Dear Preacher, Please Quit. Sinulat ni Dr. Roy Branson. Isang napakagandang libro. Yung libro na ito, nung una kong makita, akala ko yung libro ng demonyo. Kasi kung tatagalogin pwede ba pastor, tumigil ka na. Parang gano'n Dear Preacher, please quit. Mag-quit ka na. Alam nyo yung libro ng aking basahin, halos hindi ko na pinitawan. At alam nyo, binasa kong laging paulit-ulit, lalo na ako yung bago pa lamang sa ministry, paulit-ulit kong binasa yung libro na iyon. Upang sa gayon, makita ko yung nilalaman. At ang premise ng libro ay ganito. Marami sa mga pastor na naglilingkod sa iglesia ay nagpapastor dahil wala nang magawa. Tama mali. Maraming mga nag-aaral na kabataan na nag-aral sa seminaryo dahil wala nang mapuntahang ibang eskwelahan. Nag-aral sa seminaryo. May scholarship libre may pabaong pa Tapos, pagka-graduate ng seminaryo, ididistino sa mga iglesia lokal at pagkatapos magtataka yung mga DS, gayon din yung mga simbahan na nadistino nila, bakit hindi lumalago? Bakit walang pangyayari? Alam niyo mga kapatid, hindi ka na magtataka pagka nalaman mo. Merong mga nagpastor na kung tawagin ay Papa Saint Mama Cold. Papa Saint Mama Cold. Isinugo lang sila ng tatay nila, tinawag lang sila ng nanay nila para magpastor. Siguro yung daddy niya, frustrated pastor, gusto magpastor. Kaya lang, hindi nangyari sa buhay niya. Nakita ngayon yung anak, ay ito, pagpapastorin ko to. Ang nangyari, dahil wala naman sa loob ng bata na magpastor, so dumiretso sa magpastor. Kaya lang, pagdating sa destino ng mga pastor na ito yung mga pastor na hindi na magsusumikap sa kanilang mga sarili. Ito yung mga pastor na hindi gaano magiging sensitive sa pangangailangan ng kanyang mga kaanin. Ito yung mga pastor na anything goes. Nakakahiyamang sabihin, pero ito totoo. Merong mga pastor na wishy-washy. Ibig sabihin, hindi na siya magsisumikap, magbasa pa. Sa katunayan, magsisermon siya, dilata. Anong dilata? Internet. Kokopya sa iba. Alam niyo, ang totoo naman, hindi naman masamang mangopya.
Hindi masamang mangopya. Sa katunayan, ang Panginoong Jesucristo, kinopya ni Pablo eh. Ang sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya lang, kung tayo mangongopya, para tayong gumagatas ng bagay. Halimbawa, mangongopya tayo, kukuha tayo ng gatas. Sana yung gatas naman, lagyan mo ng flavoring. Gawin mo man lang na strawberry flavor. O kaya choco flavor. Para medyo masarap-sarap naman ang dating. Meron ako isang miyembro na merong bakahan. At yung kanyang bakahan, meron siyang mga baka na gatasan. Alam niya ba kung ilang gatas yung nakukuha niya, kung ilang litrong gatas? Nung una, sabi ng aking member na yun, Pastor, makakuha lang ako ng 500 liters araw-araw sa mga gatasang baka ko. Masaya na ako. Alam niyo mga kapatid, yung mga unang gatas na nakuha niya ron, ipinamigay niya. Meron kaming feeding center, dinala niya doon sa mga bata. Feeding yung mga bata, tuntua naman. At yung gatas, may flavor pa, choco flavor. Tuntua yung mga bata. Ang sarap ng gatas. Alam niyo mga kapatid, sa kasalukuyan, meron kasi akong Bible study sa kanya kapag Friday. Ikinukwento niya sa akin, sabi niya, Pastor, hangang-hanga yung mga miyembro ng daily sa akin kasi may board sila Meron din silang mga asosasyon ng mga may-ari ng gatasang baka. Hangang-hanga sa kanya. Dahil hindi lang siya nakaka 500 liters a day. Nakaka 1,000 liters a day siya. Wow. Tapos, kamakailan lang, sabi niya sa akin, minsan naghahaponan kami. 1,200 liters na. At alam niyo, yung kumpanya na nagbebenta ng mga chocolate, pinipick up mismo sa kanya yung gatas. At sabi nga niya, masarap pala yung may gatas ang baka. Diba? Milking cow. Ika nga. Dahil parang bumabalong. Alam niyo, nakita ko nga yung processing niya. Merong apat-apat na baka, yung parang kotseng ginagarahe. Pagkatapos, inilalagay suction pump. Kasi sabi ko isang kabataan, nakasama ko nagtuturo ng mga bata, ay, paano po ba ginagatasan? Ginaganon po ba? Alam niyo mga kapatid, mamaga po na kayo pagkakinanon. Meron suction pump na siyang kumukuha ng gatas. At yung mga baka na iyon, apat-apat, yung mga tauhan niya ay hali-halili na halos maghapon yung ginagatasan. Yung mga baka. Walang masama na kumuha ng gatas sa baka. Ang maganda, i-process natin. Baka na, kayo bilang mga pastor, walang masama na makinig kayo ng sermon ng ibang pastor, lalo kung maganda. Pagkatapos kopyahin ninyo. Pero, kahit pa paano, lagyan nyo naman ng flavor. Baka, kopyahin ninyo, hindi naman akma para sa inyo. Diba? Sana yung akma para sa inyo. Pagka kayo nangiram ng isang gamit, naalala ko nung ako elementary pa, gumraduate ako ng elementary. Wala akong rubber shoes. Di pinanghiram ako ng nanay ko ng rubber shoes. Yung rubber shoes, hindi pala rubber shoes, leather shoes. Yung leather shoes, medyo malaki yung paa ng nahiraman ko di lampas sa akin. Ang ginawa ko, kumuha ako ng basahan, ipinasa ko doon sa dulo para hindi naman pag naglalakad ako umiitsa yung sapatos. Nagkataon na ang aming speaker ng graduation ay isang mayamang pinantropo doon sa baryo namin. Tapos ikinuwento niya na nung siya kabataan,
Nung siya bata pa, gumraduate siya ng elementary, wala siyang sapatos. Ipinanghiram siya ng nanay niya ng sapatos. Yung sapatos, malaki sa kanya, kaya kumuha siya ng basakan, inilagay niya sa dulo ng sapatos, sa loob ng sapatos, para pumasya sa kanya. Tontuwa nanay ko sa akin, nung pagkatapos nun. Sabi nga niya sa akin, baka maging ganun din yung direksyon mo, katulad niya. Di ba? Alam niyo nga kapatid, merong mga bagay na one size fit all. Pero kapag ka nasa sa'yo naman, para maging conveniente, dapat meron ka ring effort. Hindi ba tayo mga pastor, from time to time, nalilipat tayo ng parsonage? At yung parsonage na lilipatan natin, paglipat natin doon sa parsonage, as is ba, na gano'n na lang natitirhan mo? Alam nyo, sa parsonage, meron tayong kanilang style ng pamumuhay. Kaya may pagkakataon na nagpapaalam tayo para i-renovate yung pastoral house. Lalo na kung ikay maraming anak. O di kaya naman kung may marami kang gamit. Para sa gayon, kumasyak at makapamuhay ka ng konbinyente. Mga kapatid, ala namang masamang mangopya. Kaya lang, sa inyong pangangopya, you will see to it na lalagyan mo ito ng effort. Kapag ka ba ikaw ay bumili ng bigas sa tindahan, yung bigas na iyon, ipapakain mo sa mga anak mong as is na bigas. Ngangalotin nila yung bigas? Hindi ganun. Isasain mo siya. Yung iba nilalagan pa nga ng pandan para mabango. Halimbawa, gagalit sa mga anak. Ano ba yung bigas natin? Ang itim-itim. Pero anak, pumikit ka. Mabango naman. Kasi may pandan. Mabango naman. Alam niyo, kapatid, tayo ng mga manggagawa, mga pastor narito. Tapos nga kumain natin mga pastor. Okay, salamat po. Pwede na ibaba. Narito na rin din tayo. Gaya ng nasabi ko sa inyo kahapon. Pagbutihan na natin. Doon sa libro na Dear Preacher, Please Quit, isinite doon yung isang survey na ginawa sa, kung nagkakamali sa California. Yung mga visitor na dumarating doon sa church, nagkaroon sila ng questionnaire. At alam niyo ba, nung una kong mabasa ito, i-share ko agad sa ibang mga kasama kong pastor. Bakit? Hindi natin alam to Pwedeng hindi natin alam. Dahil sa, lalo na kung ikay matagal na nagpapastor o kaya matagal ka ng member sa church, na-overlook mo na yung lahat ng mga bagay. Kinakailangan yung isip mo para makakuha ka ng mga bagong miyembro. Ibalik mo yung isip mo sa isipan nila. Isuot mo yung paa mo sa sapatos nila. Imagine na kung ikaw yung pupunta sa isang stranger church, hindi mo alam wala kang kabisado sa church, wala kang kakilala, pagkatapos uupo ka ron. Ano yung unang hahanapin mo? At ano yung unang mapapansin mo? Pag-upong-pag-upo ng isang bagong bisita sa church, alam niyo ba kung ano yung una niyang napapansin? Hindi yung praise and worship. Maligay dyan. Hindi rin yung itsura ng kortina sa church. Hindi yung liturgy. Alam niyo kung sino? Ang kauna-unang napapansin at nare-retain sa isipan ng isang bagong visitor ay yung aura ng pastor at yung kanyang mensahe. Ang ibig sabihin, kung ikaw pala yung pastor, natayo ka doon sa pulpito, sa pagtayo mo dapat, unang-una, presentable ka. Ibig sabihin, yung gayak mo, yung tayo mo pala, sermon na, may mensahe na. Hindi parang papatay-patay. Kung sakali ikay tatayo dyan, para kang lalagnatin na hindi mo malaman na nag-LPM ka. Paano kaya magiging as is yung mga makikinig sa iyo? Tapos, sa iyong mensahe, sa delivery ng message mo, mga pastor, tayo po ay public speaker. Dapat bilang public speaker,
Eh, wag nyo gawing scapegoat na, hindi yan ang gift ko eh. Huwag ganun. Po pwedeng ang isang pastor ay hindi ganong mahusay magdalaw, hindi ganong magaling sa counseling, hindi ganong mahusay sa administration, pero hindi dapat gamitin ng pastor na scapegoat na hindi siya magaling magsermon. Bagaman sa seminary, mayroong binibigyan ng special award, best in preaching. Mga kapatid, dapat hindi lang yung mga nabigyan ng special award na best in preaching magpapabuti sa kanilang preaching, mag-uusay. Dapat tayong lahat ng mga pastor, best preacher. Di ba? So pag tayo mong ganyan, tapos nakinig sa iyo yung bagong bisita, tanong doon sa survey, bakit ka babalik sa church na yun kung babalik ka? Ang number 1 na sagot, babalik ako sa church na yun dahil dun sa pastor. Kaya nung malaman ko yun, kinilabutan ako. Bakit? Kasi, kayo ka pala yung pastor, hindi mo pagbubutihin. Eh, ikaw pala yung naging sagwit, ikaw yung naging dahilan kung bakit yung isang bisita hindi babalik. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo nagmensahe, pagbutihin na natin. Minsan meron nagtanong sa akin, Pastor, ang galing-galing mo naman magmensahe. Medyo nabola ako ng dagay na yun. Kasi bahal lang ako mag-merienda kita babaya. Alam niyo mga kapatid, tanong sa akin, ano Pastor yung sekreto mo? Alam niyo mga kapatid, wala naman ako sekreto. Ang iniisip ko lang pag ako'y nasa pulpit, baka ito na yung huli kong preaching. Eh kung ito na yung huli kong preaching, ito yung magmamarka sa tao. Eh hindi ko na kayang bawiin pa. Hindi ba? So kung i-imaginein mo na yun na yung huli mong preaching, pagbubutihan mo na. Hindi ba? Ngayon, tuloy tayo doon sa survey. Doon sa survey na iyon, sinurvey din yung mga miyembro na lumilipat ng ibang church, local church, at yung mga miyembro na hindi lumilipat ng ibang local church, walang balak lumipat. Tanong, bakit ka hindi lilipat ng ibang church at mananatili ka sa church mo na iyan? Alam niyo, ang number 1 na sagot, dahil may mga kaibigan ako dito. Kapag ka pala may mga miyembro na nagtatampo, umaalis ng church na may lipat, napaka-unfair naman sa aming mga manggagawa na kami ang sinisisi. Unfair sa mga pastor na ang sisisi natin. Pastor, ikaw kasi hindi mo dinalaw eh. Pastor, ikaw kasi eh. Napaka-unfair. Bakit? Kasi ang burden nasa kapwa miyembro na niya. Kahit gaano kahusay ng pastor, kung ang isang bagong panauhin na patuloy na naging attendee at dumadalo sa church na iyon, walang naging kaibigan sa church na iyon, anytime, aalis yan. Bakit? Walang string attached. Anytime, aalis yan. At huwag natin sisihin yung mga pastor. Alam niyo, hindi ko mo ako yung pastor, mga lay. Pinagtatanggol ko yung kapwa ko manggagawa. Objective lang tayo rito. Ano ba yung ginagawa natin bilang lay para yung mga kapwa natin members sa church manatili? Di ba? Kuminsan gagaling lang natin sa programa, liturgy, pero ang totoo, nakakaligtaan natin yung mga pangunahing bagay na kaakibat sa ministry ng church. Ano ito? This is the value system. Yung value system, yun yung sauce ng fishball. Whether we like it or not, we are driven by our values. Alam nyo, sa mga cell group leader, dapat patakbuhin niya ang kanyang cell group na mayroong tamang values. At tayo na mga manggagawa na magtatayo ng cell group o humahawak ng cell group, kaakibat ng ating pagministeryo sa ating mga cell group member, yung paghubog sa kanilang value system. At yung paghubog sa value system
ng ating cell group. Okay. Number 1 value of a G12 cell group. A place to encounter Jesus. A place to encounter Jesus. Jesus said that when 2 or 3 people meet together, He is there with them. Ang Diyos ay mayroong layunin sa bawat isa sa atin. Ano po yung purpose natin? To be more like Jesus. When cells meet, our goal is to encounter Jesus, and in that encounter experiences life-changing power. We do that as we pray, worship, learn from the Bible, and share honestly together. Minsan meron isang church nang ginawa nila, naglagay sila ng karatula mismo sa pinaka-rostrum sa pulpito. Nakalagay doon sa karatulang iyon, "Sir, we want to see Jesus." Ginoo, nais naming makita si Jesus. Sa pagmamensahe natin, dapat nandoon si Jesus. Minsan in-interview si Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, pastor ng Metropolitan London Tabernacle. Isang sinaunang simbahan pero simbahang megachurch. Sa kanyang pagmamensahe, tinanong siya kung ano yung kaakibat na dapat gawin ng mga batang pastor kapag sila nagmamensahe. At ang lagi sinasabi ni Charles Spurgeon doon sa mga batang pastor, huwag niyong iiwan si Jesus sa inyong pagsasermon. Dapat ang inyong sermon, ang direksyon niyo, ilapit niyo yung tao kay Kristo. Sa ating mga grupo, sa ating mga cell group, baka minsan ay nalilibang tayo, nadalayo na tayo doon sa number 1 value natin, to encounter Jesus. Number 2, a place to belong. Mga kapatid, people are longing for someone. We are a social being, and no man is an island. Alam niyo, maganda yung kanta ng sa simbahan, wala rin naging doon. Yung walang sino man yung nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man yung namamatay para sa sarili lamang. Maganda yung mensahe noon. No man is an island. Alam niyo bang, ako'y nalungkot minsan sapagkat sa isang balita. Nabalitaan ko sa isang survey dito sa Pilipinas. Every day, may average na isang nagpapakamatay. Every day. Bigla ako nag-reflect sa aking sarili. Ano kaya yung ginagawa ko bilang pastor para ma-lessen yung bagay na iyon? Every day, may isang tao nagpapakamatay. Ibig sabihin, maraming mga tao hopeless. Nawawala na ng pag-asa sa buhay. Isin sana yung mga tao na yun kung napabilang sa isang cell group o kaya kung napabilang sa mga ministry ng church, mayroong pagkakalibangan, may mapagtutunan ng pansin, kahit pa paano magkakaroon ng pag-asa sa kanyang buhay. Ano kaya yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya para sa gayon abutin yung ating kapwa? Alam niyo, kapag araw ng linggo, lagi ko pinapaalala sa mga kaanib, yung katabi ninyo, tapakin niyo man lang, ngitian niyo man lang, kamayan ninyo. Bakit? Kasi baka mayroong mga tao na huling upo na niya sa church at hindi niyo na makikita ulit. Alam niyo ba, mayroong isang pangyayari sa buhay ni Billy Graham na nagkaroon ng malaking impact sa kanya. Isang hating gabi, tumunog yung telepono niya doon sa bahay. Pagsagot niya, isang babae yung sumagot sa kabilang dulo ng telepono, umiiyak.
Sabi niya, Pastor, pwede ba ipag-pray niyo ako? Ang laki po ng aking problema. Ang sabi nitong si Billy Graham, kapatid, ako pagod na, inaantok na ako. Siguro dapat magpahinga ka na rin. Bukas na lang. Bukas mo lang tawagan. Saka binaba niya yung kanyang telepono. Alam niyo bang kinabukasan, maagang-maaga, nagising siya sa tunog ng saring ng telepono. Pag-angat niya ng telepono, lalaki naman yung naroon sa kabilang dulo. Sabi sa loob siguro niya, dami naman makukulit ngayon. Ang sabi ng lalaki doon sa kabilang dulo, Pastor, inaaniyahan po namin kayo mamayang gabi sa isang vigil service. Namatay po yung aking kapatid na babae. Nakita namin yung pangalan ninyo doon sa tabi ng telepono na kayo yung huli niyang tinawagan bago siya magpakamatay. Nagkaroon ng malaking impact yun sa kanyang buhay. Kaya nakita naman natin yung naging ministeryo ni Billy Graham. Hindi lang basta local ang ginawa ng evangelization worldwide dahil lang sa pangyayari na iyon. Maraming mga tao sa kasalukuyan malungkot. Maraming mga tao sa kasalukuyan naghahanap ng kaagapay. At naririto tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga manggagawa, upang sa gayon ay tumamay para sa kanila. Mga kapatid, nasa na ba yung a place to belong? Marami mga tao naghahanap ng lugar na kanilang mapag-iiligan ng kanilang ulo, na kumbaga saan mapagpapahingahan nila. Mga kapatid, yung mga tao sa kasalukuyan na naghahanap, meron kasi silang need. Meron silang need. Kaya yung need na iyon ng makakasama ay mapupulpil ng cell group. Kaya yung cell group natin, dapat ang atmosphere nito ay isang lugar na kung saan yung leader nito magpapabilong. Sabihin nyo nga, magpapabilong. Magpapabilong. Ayan. So, yun ang ating word for the day. Magpapabilong. So, kayo sa church ninyo, imagine ninyo kapag mayroong first time visitor, papaano ko kaya ito mapapabilong? Alam nyo, ang ganda ng naging station ID ng GMA network noon nakalagay, where you belong. At yun ay tama. Dapat ang church natin, ganun din ang ating station ID. Where you belong. Come to our church, where you belong. A church that cares. Napakaganda. Bakit? Kasi yung ating mga kuminsan, ang church natin, hindi ganun ang nagiging atmosphere. Yung ating mga grupo-grupo, hindi ganun nagiging atmosphere. Ano yung atmosphere? Halimbawa na lang, prayer meeting. Alam niyo bang sa mga church sa akin natin sinunungan, binubuhog yung prayer meeting. Nakakagulat binubuhog yung prayer meeting. Dahil kadalasan na ginaganap na prayer meeting, hindi prayer meeting. Chismisan. Pastor, ipagpay po natin si kapatid na ganire. Nakita ko kagabi, may kasama siyang lalaki. Alam niyo mga kapatid, yun pong church, dapat ang kanyang maging kapatigiran, maging atmosphere niya ay friendly. Hindi siya judgmental. Alam niyo, huwag naman sanang mangyari sa akin, merong mga pagkakataon na merong mga anak na dalaga na umuuwing buntis. Merong isang anak na dalaga na nag-aaral sa UP na isa sa mga kinatatakutan ko kung umuwi siyang buntis. At least may tinapos naman, buntis 3.
Pero just in case, na kayo ang inyong anak umuwi buntis, dalaga, walang asawa, ano ang gagawin ninyo? Alam niyo sa baryo namin, karaniwan ang ginagawa, sinasampal ng tatay yung anak, pagkatapos pinalalayas, ibinabalibag ng nanay yung mga damit doon sa labas. May napasan ako, ipapabaon eh. Merong isang ayos sabi. Sa mga pelikula, pagka may sounds, lalo nagkakaganang manood eh. Yung kami gagraduate ng seminary, napagkaisa namin manood ng basketball sa PBA. Pagka pala nanonood ka ng basketball, merong may background doon sa loob. Nakapanood na ba kayo nanood doon sa loob? Sa Ultra? May background pala, jarang. Lalo gaganahan yung naglalaro ng basketball. So, mabalik tayo ron sa buntis. Kala nyo, nakalimutan ko na ha. Halimbawa, buntis yung anak, meron akong kilala na isang nanay, ang kanyang ginawa, hindi lang pinalayas yung anak, ang ginawa, inilabas lahat ng damit, pagkatapos sinunog sa harapan ng bahay. Yung lahat ng mga damit at gamit. Yung taong baryo, pinagpiestahan nila, yung mga chismosa roon, talagang kumati ang mga dila. Alam niyo mga kapatid, nakakaawa yung sinapit at sinasapit ng mga batang ganun. Nabuntis ka na nga, halimbawa, iniiwan ka pa ng boyfriend mo na nakabuntis sa iyo, pag-uwi mo ng bahay, pinalayas ka pa sa inyo. Saan susuling yun? Saan pupunta yun? Alam niyo kung ang ibibigyan ng Panginoon ng yaman, magtatayo ka sa foundation, lahat ng mga nabuntis, iipunin ko lahat doon. Totoo po yun. Alam niyo, sana meron tayong institusyon sa UMC na gano'n. Na yung mga batang palaboy iniipon din. Pagkatapos yung mga matatanda iniipon din. May pangangailangan na ba yung mga nabuntis na wala naman tatay? Diba? At malaki yung kanilang mga pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, dapat ang church natin, ang atmosphere hindi yung judgmental. Merong nabuntis na kabataan. Yung kabataan hindi tuloy makapagsimba dahil nasa gate pa lang siya ng church. Lahat nagtitingin na sa kanya, nagbubulong-bulungan. Pagkatapos yung mga miyembro, ala nang ginawa, kundi pagchismisan siya, pag-usapan. Dapat hindi ganun. O kaya hatulan, o kaya paringgan. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo dito sa mga pare-parinig, yung mga patutsada, palipat hangin. Mahilig tayo sa mga ganun. Pinaparinggan natin sila. Hindi dapat ganoon. Sa mga cell group, hindi rin dapat ganoon. Kung sakali na merong isang member na nag-backslide, matagal na hindi naka-attend sa church. Dahil matagal na hindi siya naka-attend sa church, pagkatapos biglang isang linggo ng umaga, lumitaw siya. Paglitaw niya, papaano natin siya babatiin? Buhay ka ba pata? Alam niyo mga kapatid, ang sakit sa damdamin nun. Kapag ka ikaw ay may sugat, napaka-sensitive ng parte ng katawan mo na may sugat. At yung mga kapatid na iyon, napaka-sensitive pagdating nila. Binibilinan ko yung aking mga ushers, yung aking message yung head ng ushering team. So, 2 worship services, 10 sa first worship, 10 sa second worship, ang aming mga usher na nagtutulong-tulong. At salamat sa kanila sapagkat nagiging maayos yung pagsamba. Binilinan ko rin yung mga member na sundin nyo sila. Sila yung ating mga polis. Pag sinabi nila doon kayo maupo, sundin natin. Dahil sila yung nangangasiwa sa kayusan. Pero binilinan ko rin sila na kung sakaling merong kaming kasama sa church na matagal na hindi umatin, biglang lumitaw.
Never na never nilang sasabihin yung salitang buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Never, huwag niyo sasabihin yan. At maging din sa mga kaanib ng church, hindi na natin sila huwag nilang sasabihin yun. Dahil yung kapatid na iyon, hindi na babalik yun. Nagbigay na nga ng second chance para sa gayon, bumalik sa church. Ano naman ang gagawin natin, di ba? Dapat sa atin na narito, kung wala lang din tayong magandang sasabihin, huwag tayo magsalita, kamayan na lang natin, ngitian na lang natin. Kung minsan, sa gusto nating makapagsalita, nakakasugat tayo ng damdamin ng ating kapwa. Ayon kay Ibaloy Kalahan ng Bakong Benguet, yun pong ating sinasabi ay parang palaso na tumitimo sa puso ng ating kapwa. At kapag kaya napitawan na natin, napakahirap ng ibalik. At maaaring hindi na maibabalik. Kaya nga, kapag mayroong ganong sitwasyon, ano yung sasabihin natin? Alam nyo, nangyari sa akin yan, mga kabataan. Second year high school ako noon. Nung maranasan kong malulong sa barkada. Naranasan kong mabarkada. At talaga namang yung gawain ng church, kapag pala kayo mababackslide, hindi biglaan, unti-unti. Hanggang sa napabayaan ko na yung aking pag-attend sa church. Merong linggo ng umaga, ginigising ako ng nanay ko kung magsisimba ako. Sabi ko, hindi ako magsisimba. Decided agad Kung isa nagtatalo pa sa isip, pero hindi ako magsisimba. Hanggang sa dumating sa punto na hindi ko malaman kung less than 1 year yun. Napag-isip-isip ko. Kapag ako hindi bumalik sa church, magagaya ako dun sa mga tambay sa kanto na binabarkadahan ko. Ayoko naman lumaki ng ganoon. Yung kanilang mga pananalita, yung kanilang mga kilos, nakukopya ko na. Kaya, hindi naman linggo ng umaga yun Isang midweek service. Midweek service kasi kukunti tao nun. Isang midweek service, umattend ako sa church. Alam niyo bang sa aking pag-attend, wala akong ibang kinakabisado kung hindi ano yung sasabihin ko pagka sinabi sa akin ng pastor namin, Eddie, bakit hindi ka na nag-church, hindi na kita nakita? Minememorize ko yung sasabihin ko. Iniisip ko rin kung ano sasabihin ko kapag may nagtaon sa akin na mga member ng church o kaya mga kasama kong kabataan, bakit hindi ka na nagpunta sa church? Iniisip ko rin yun. Iniisip ko rin na pagagalitan ako ng mga elder namin sa church. Ikaw pa naman sa sinaisahan ng mga kabataan, bakit ikaw ganyan? Siyempre, ang dami mong naiisip. Alam niyo bang pag-upo ko roon, lahat ng aking mga agang-agang, wala lahat yun. Pag-upo ko roon, hindi pa ako nakakaupo, halos yakapin ako ng mga kasama ko. Pagkatapos, tuntua yung aming pastor, niyayakap ako. Wala sila iba sinabi sa akin. Hindi ako sinumbatan. Sabi ko, babalik na ako, Lord. This is my church. Sana ganun ang mga church. May mga pagkakataon sa church na minsan naging kasangkapan pa ang church para mailayo ang tao sa Diyos. Sana naging kasangkapan tayo ng Diyos ng paglalapit ng mga tao sa Kanya. Maraming mga tao rejected ng lipunan. Pati pa malaman tayo, i-reject natin sila. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sa mga tupang lumalapit sa akin sa anumang paraan, ay hindi ko sila itataboy. Kaya nga, we should encourage communication. Ang motto dapat sa church natin, sa ating mga cell group, first time comes first. Yung mga bagong umaattend ng cell group, bigyan natin sila ng importansya. Alam niyo, maganda rin na gamitan natin sila ng mga language na maiintindihan nila. Tayo kasi sa church, naging very churchy na yung ating mga language na hindi na tayo naiintindihan ng mga hindi nag-church. Huwag nating ipamukha sa kanilang sila'y makasalanan at tayo banal.
Huwag natin ipamangka sa kanila sila ng baba tayo mataas. Na sila malayo sa Diyos at tayo malapit sa Diyos. Dapat i-encourage natin sila. Within yourself, make love a priority. Number 3, a place to grow. A place to grow. The Apostle Paul said that it was his goal to present everyone mature in Christ. We want to create an environment within ourselves that facilitates growth in every individual's life. So kapag nakikita natin na mga kaanib, hindi dapat ang tingin natin hanggang doon na lang sila. Dapat we should encourage na sila mag-grow. Kadalasan kong sinasabi doon sa aking grupo na sa primary ko, pangarapin naman natin tayo umunlad. Ibig sabihin, kung kayo ay nakapagbasa ng isang aklat lang sa Bible, 66 yan. At least, makapagbasa man lang tayo, maging goal natin na mabasa yung buong Bible within a year. O dili kaya naman, sikapin natin magbasa at least 3 chapters a day. Yung isang aking pangulo ng kalalakihan, humihilig pa siya, sabi niya, Pastor, ako hindi gaanong nahirati sa pagbabasa Pagka ako'y nagbabasa, pumipikit na yung mata ko Pwede bang 1 chapter na lang? Sabi ko, sige, okay lang, basta regular. Na araw-araw, magbabasa ka ng 1 chapter sa Biblia. Upang sa gayon, maranasan mo yung growth, spiritual growth. Mainam din na bigyan natin sila ng makapangarap sa buhay. Na hindi habang panahon sila ay cell group member. Darating naman yung pagkakataon sila ay magiging cell group leader. Hindi habang panahon sila ay inaakay. Darating naman ang panahon na sila ay mang-aakay. Sa kasalukuyan, kapag pumunta ka sa maraming mga iglesia lokal, napakaraming kung tawagin ay bonsai Christian. Nakakita na ba kayo ng bonsai? Yung mga punong kahoy na malalaking punong kahoy, tapos makikita mo miniature, ang liit. Makikita mo isang palok na pagkalaki-laki, makikita mo ilang tangkal lang pagkatapos may bunga. Parang nakakatuwa. Meron ako isang member na mahilig sa halaman. Sa harap ng bahay niya, meron siya mga bonsai doon. At meron pang, nakakita na ba ng kalyos? Yung puno ng kalyos. Yung puno ng kalyos, namumunga pa. Di ba? Liliit din. Nakakatuwa. Yun ay sa halaman lang nakakatuwa. Pero sa tao, hindi na nakakatuwa. Kung kayo ay merong anak na baby, tuwan-tuwa kayo, binibaby, kinakantahan, hinahalikan, pinagpapalitan ng diaper, pinagtitimpla ng gatas. Pero kung 30 years na ganun pa rin ang ginagawa niyo, magbubuisit na kayo. Bakit? Kasi 30 years na baby pa rin. Umaatongal pa rin. Hindi na dapat ganoon. Hindi ba sa ating mga anak, yung mga ate-ate, kuya-kuya, sila na rin yung pinag-aalaga natin ng maliit na bata, pinagtitingnan natin, minsan napagtitimpla natin sila ng gatas sa kapatid nila. Dapat ganoon. Dapat dumating naman yung pagkakataon na yung baby, lalaki na siya, at darating din naman yung pagkakataon siya mag-aalaga ng ibang baby. Kasi, yun pong caterpillar, dapat maging butterfly. Be a butterfly, not just a caterpillar. Kapag tayo ay nagbiministeryo sa iglesia, sa pagbiministeryo natin, hangarin natin na ang bawat isa ay magkaroon ng growth. Na ang bawat isa ay magkaroon ng lumaki. Naniniwala ako, there is always a ground for improvement. Yun pong mga kabataan namin sa church. Ang nag-handle doon ay yung isa sa aking mga manggagawang babae. Yung mga kabataan minsan lalo na kung mga bago pa lang,
napipintasan ng mga miyembro eh. Minsan maingay, minsan talaga namang yung mga pag-uugali nila, pag dadaling sa church, dadadala pa rin nila. Siyempre, bago pa lang na inahasa natin Pero minsan kami ay, sa meeting namin doon sa cell group, na-share ng aking diakonesa, ang sabi niya, alam niyo po, bagamat yung mga kabataan, minsan ay nakakainisan. Kasi ang dami-dami namin kabataan sa church ngayon. Yung mga kabataan namin sa church ngayon, pag pinaupo nyo rito sa inyong church, sa lahat ng pews, kulang ito. Magiging standing room only ito sa dami ng aming mga kabataan. At ang nag-handle ng isa kong diakonesa. At yung kanilang ginagawa, every Sunday afternoon, yun ang cell grouping nila. Every Sunday afternoon. So every Sunday afternoon, hiwa-hiwalay sila doon sa church, meron silang kanya-kanya mga cell groups na ginagawa. At ang sabi ng aking diakonesa, naniniwala ako, darating ang pagkakataon, mag-grow na sila. I believe, at hindi ako nagdadoubt, darating ang pagkakataon, mag-grow sila. Alam niyo mga kapatid, naniniwala din ako, dahil nagkaroon na silang vision tungkol sa bagay na iyon. Sa ating mga members sa church, ma-imagine natin na parang restaurant. Meron diyang customer, meron diyang waiter. Diba sa restaurant, kapag masok ka sa isang fine dining restaurant, pag nakita mo yung mga customer, nakaupo. Yung mga waiter, nakatayo. Yung mga customer, kumakain. Yung mga waiter, nagdadala ng pagkain. Nagsisilbi. Alam niyo, sa church, ganun-ganun din. Sa church, merong mga taong pinaglilingkuran. At meron namang mga taong naglilingkod. Dapat mga kapatid, ang tendency natin, turuan natin yung mga customer na maging waiter sa lamao. Na darating naman yung pagkakataon, sila naman yung maglilingkod. Hindi na sila yung pinaglilingkuran. Alam niyo, sinasabi ko, doon sa mga dumadalo na isang taon ang dumadalo. Pagkatapos hindi lang makamayan nagtatampo na, mahiyaan mo kasi sa sarili ninyo. Dapat nga, ikaw na yung nangungunang kumakamay din sa mga, isang taon ka na rito. Ano yung feeling mo sa sarili mo? Bisita ka. Di ba? Dapat hindi na ganoon. Sa nakakalungkot kasi maraming mga dumadalo sa church, consumer lang. Consumer. Dumadalo sa church, pinaglilingkuran lang, pero hindi naghahanap kung ano yung maipaglilingkod nila. Dapat maturuan natin ang mga dumadalo sa church na magministeryo. Kapag tayo nagme-ministeryo sa church, unang-una na may mapagkakalibangan ka. Pangalawa, nagiging importante ka. Di ba? Masarap naman yung paglalagay, medyo hinahanap ka, di ba? O kaya naman, pagka ikaw wala, hindi ka na talaga hinahanap. Minsan merong isang writer sa column, sa dyaryo, na siya ay maglilib. Ngayon, sa kanyang paglilib, meron siyang kinatatakutan. Ang isa sa kinatatakutan niya, pagka siya naglib, baka hindi na siya makabalik. Kasi, una sa lahat, pag siya naglib, magkakaroon ng gap doon sa column. Pag nagkaroon ng gap doon sa column, di hahanapin siya. Dahil nawala siya. Pagka naman hindi nagkaroon ng gap doon sa column, o dili kaya merong ibang nagpil ng gap na kaya na yung kanyang ginagawa, hindi na siya kailangan doon. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga sa atin na maghanap tayo ng mga gawain nakakailanganin tayo.
Naniniwala ako na bawat Kristiyano, tinawag ng Panginoon sa iglesia upang sa gayon, may gampan ng misyon. Kasi bawat isa sa atin, hinubog ng Panginoon, meron tayong shape sa iba't ibang gawain. Kami bilang mga manggagawa we are not jack of all trades. Hindi namin kayang gawin yung lahat ng bagay. Meron mga miyembro na makagagawa nito. At doon tayo pupunta sa panglima. Panglimang value, a place to reach out and multiply. A place to reach out and multiply. Sa mga cell groups ay hindi sapat na sila-sila lang. Sa 4 daw. Pang-apat pa lang. Wala bang 4? Ay, sorry po. I'm sorry. Number 4, a place to give. Okay. Sorry po. Kung makakalusot lang, hindi pa nakalusot. Gising pa lang. Ay, gising pa. Okay. Minsan may sinabi si Bishop Oriel na aking natandaan. Pagdating ko sa church, di binahagi ko yun naman. Di habang ako yung nagme-mensahe, sabi ko sa kanila, mga kapatid, let's work together. Amen? Amen! Sagot na sila. Let's pray together. Amen. Amen. Pastor, amen. Let's pay together. Amen. Pagka let's work together, sama ako dyan, Pastor. Pagka let's pray together, sama din ako dyan. Pagka let's pay together, kayo na lang. Alam niyo, we should encourage na bawat isa nagko-contribute. Hindi lang ito sa larangan ng offering, hindi lang sa larangan ng tithing. Ito rin ay sa larangan ng gifts. Meron tayong kanya-kanyang gifts na dapat i-contribute natin sa church. Yung gift na iyan, natin po pwedeng gift sa pagkanta, po pwedeng gift sa technicality. Minsan niya, nagpupuntahan kami ni Pastor Ber. Akala ni Pastor Ber, alam ko yung maraming mga bagay sa computer. Mukha lang. Dahil yung church ko raw ay high-tech. Yung church ko po, pagka wala yung aming technician, hindi ko magamit yung sound system. Ganun ka high-tech. Sanay kasi ko doon sa karaoke lang na yun mo, pagkatapos lagay mo yung mic, gagana na. Mahirap pagka maraming pinipindot, pinipihit. Nalilito na ako niyan. Yung mga lightings kapag kakasal, yung mga lightings sa church, hindi ko alam i-operate. Pagka ako may kasal, kaya kapag ako ay magkakasal, 3 tao yung kinakausap ko para makaagapay ko. Siyempre, ang aming caretaker, yung aming technician, at yung aking soloista, nakakanta. Pagkatapos ng kasal, siyempre, ang nagiging bida, yung nagkasal eh. Kasi sila yung nakikita sa harapan. Pero ang totoo, team effort ito eh. Team kami. Hindi ako lang. Hindi one-man show. Kung hindi, meron kaming kani-kanyang gawain. Alam niyo mga kapatid, dapat sa church din ganun. We should encourage it. Kapag kayo ang pastor, ang nagme-mensahe, pagkatapos siya pa rin yung tutugtog ng gitara, tapos siya pa rin yung magpapakanta, siya pa rin yung magtuturo ng Sunday school. Ang tawag doon, Superman. Superman pastor. Napakaraming Superman pastor ngayon. Sila lahat yung gumagawa. Mga kapatid, bulok na yung style na yan. Lumang style na yan. Huwag niyong kayanin lahat ng bagay. Aminin niyong may mga bagay na hindi kayo magagawa. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo dapat na mag-presume na alam natin ang lahat ng bagay. Although, maraming mga pastor na talented.
Invite the speaker. Okay? Mga talented mag-invite. Meron mga pastor na talented. Meron akong na-classmate sa seminary na parang CDS dyan din, ang galing niyang tumugtog ng organ. Amen? At alam niyo, kapatid, hindi lang siya basta magaling tumugtog ng organ. Ang isa sa pinagtataka ko sa kanya ganito. Tinanong ko sa kanya kung ano yung nota ng tinutugtog niya, hindi niya alam. Alam niya siya pala hindi niya alam yung do, re, mi, nila si F, G, ganun. Hindi niya alam yun. Basta ang alam lang niya, ginagaya niya yung naranigan tunog. Pero ang galing. Kasi nagagaya niya ng gayang-gaya. Pagdating sa larangan ng ganun, ang husay niyang tumugtog. Meron mga taong magaling sa ganun. Very sensitive yung kanilang tainga. Yung aming choir director, doon sa dati kong church, bawa na yung choir sabi niya, Pastor, maupo ka lang dyan at pakinggan mo yung kanta namin sa anniversary natin. Di na po ako, tapos ay pinakinggan ko yung kanta. Sabi ko, ang galing, ayos, galing. Pero siya nakasimangot. Sabi niya, hindi nga pastor kasi may narinig akong parang nagpa-flat. Nakukuha ng tainga niya yun. Samantalang, kagaya ko na hindi naman ako music major. Hindi ko alam yung bagay na yun. Pero siya, alam niya. Salamat po sa 5 minutes. Pero sa kanya, alam niya yun. At narinig niya yun. Talented siya sa bagay na yun. Merong mga tao na talented sa pagluluto. Yung pagluluto, ang totoo, kaya naman natin lahat magluto Kahit nga ako, kaya ko magluto basta merong cookbook. Gusto nyo, adobo? O kaya, minuto, basta na yung cookbook. Gagayahin ko lang yung mga ingredients doon. Di ba? Sukat-sukat, luto-luto, gisa-gisa. Kaya lang, merong mga tao talaga ang galing ng panlasa nila. Pagka tinikman nila, kulang pa ng mga 2 butil at kalahati ng asin. Lagyan mo 2 asin pagkatapos yung 1 butil, hatiin mo sa gitna, lagyan mo dyan. Galing ng Galing ng kanilang mga panlasa. Ayos, sakto-sakto yung timpla. Merong mga magagaling dyan. At dapat sa church, nag-i-inventory tayo ng mga talent. Yung mga talent. Baka merong mga nandyan na hindi natin alam na gano'n ang talent nila. Kasi sila nasa sa sulok lang, hindi nabibigyan ng pagkakataon. At tayong mga manggagawa, dapat magkaroon tayo ng gift ng gano'n. Yung gift na alamin natin yung talent ng ating kapwa. Minsan din ako naging choir director na hanggang sa kasalukuyan, ang galing-galing niya. Bago pa lang sa church noon, sabi ko sa kanya, attend ka sa choir. Kaya ako pinag-o-observe ko doon dahil alam ko na mayroon siyang talent. At yung bagong member na yung lumaon, naging choir director ng church at napakagaling na choir director. Minsan, nabanggit niya yun sa kanyang testimony na isa sa mga nakapag-encourage sa kanya sa church, yung sinabi ko na yun. Kasi ang tanong niya sa akin, Pastor, hindi niya naman ako kilala. Ba't niyo alam na magaling akong kumanta? Sabi ko, basta, alam ko Kasi ang totoo, hindi ko naman kayang paliwanag. Basta alam ko. At nung marinig ko nga yung kanyang tinig, napakahusay kumanta. Alam niyo ba, nakakasampung musical play na kami sa church. Siya yung nagdidirect. Ang galing-galing. Okay, punta tayo sa 5. A place to reach out and multiply. Isang umaga, binisita si Dr. Paul Yonggichu, isang pastor na pinakamalaking church sa kasalukuyan, Yewidopol Gospel Church sa South Korea. Sa pagbisita ng isang miyembro sa kanya, napabuntong hininga at ang sabi ng member na iyon, it is not easy to leave this church. Hindi madaling iwan ang church na ito, sabi niya. Sila pala naging member ng church sa ganitong paraan. Sila bagong lipas sa isang community, yung community na iyon.
merong cell group na ginaganap doon. Cell group ni Dr. Yonggichu. Isa sa mga cell group leader niya, pumunta at bumisita. Invite ka namin sa cell group namin. So dahil bago sila doon sa community, hindi nila pinahindihan, sige po, punta kayo. At doon mismo ginanap sa bahay nila. So doon ginanap yung cell group, kantahan, pagkatapos yung core W, Word of God. Tapos ang sabi ng cell group leader, sa linggo po, sama kayo sa church namin, dadaanan po kayo. Hindi na sila nakatanggi. Pagkatapos, noong linggo na iyon, pag-attend nila sa church, nang sumunod na linggo naman, maaga-maaga pa lang, dinaanan na sila agad para umattend sa church. Hanggang naging linggo-linggo yung pag-attend nila sa church. Alam niyo bang ang linggo-linggo na umattend na sila sa church, wala na silang magawa. Ang sabi ng mag-asawa, hindi tayo pinapatahimik ng mga taong ito, binubulabog tayo. Lipat ulit tayo ng bahay. So lumipat sila sa kabilang bayan. Paglipat nila doon sa kabilang bayan, na-trace sila. Pagpunta doon sa bahay nilang dating bahay, noong cell group leader, wala na sila. Pinagtanong doon sa mga kapitbahay ko sa lumipat. Ang ginawa, ibinigay doon sa sekretary ng church yung pangalan, pagkatapos yung address, yung sekretary naman, ibinigay doon sa cell group leader doon sa bayan na yun. Alam niyo ba, isang umaga, may kumakatok sa pintuan nila pagbukas nila. Ang sabi nung merong isang tao na, magandang umaga po. Ako po ay mula sa Beautiful Gospel Church. Salamat naman po at nalipat kayo sa ating bayan. At ako po ang cell group leader ninyo ngayon. Kaya linggo-linggo, yun na naman ang sumusundo sa kanila. Alam niyo yung mag-asawa na yun, sabi nila, if we cannot beat them, let's join them. Kaya maging isang matibay na kaalib na rin sila ng Beautiful Gospel Church. Alam niyo mga kapatid, dapat maging kultura natin yung mag-aakay ng kaluluwa. Yung mag-evangelize. Yung magsasama ng mga tao sa church. Alam niyo mga kapatid, sa dami ng mga member natin na mayroong sasakyan na umattend sa church, bawat isa lang magsama ng isa o dalawa na isasakay nila sa kanilang sasakyan. Hindi natin kailangan yung bus ministry. Bawat isa lang mag-aya ng isa, madodoble yung bilang ng mga umattend dito sa Palapala UFC. Baka kulagan yung ating mga upuan. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng ganitong culture. Hindi kinakailangan ng maraming training para dito. Sa katunayan, meron ako iglesia na natin. Kapag ka tinetrace ko, bakit kayo na-attend dito? Kasi inaya kami ni ganun. At nung ma-trace ko, isa ko palang miyembrong tendera ng ulam. Na kapag ka umaga, may tulak-tulak na kariton. Tapos, yung mga customer niya, inaaya niya sa church. Alam niyo bang kapag ako'y naglalakad, maraming may kilala sa akin dahil sa kanya. Ibino-broadcast niya ako. Kapag ako'y nagmensahe, matama lang kakinig yun. Kinabukasan ng Lunes ng umaga, asahan mo, nakabroadcast na sa baryo kung ano yung sinermon ko. At maraming mga tao sa baryo ang umattend ng church dahil doon. Yung babae na ito, hindi naman isang presentableng babae. Hindi naman napakataas ng kanyang pinag-aralan. Alam niyo, pangiting-ngiti nga lang siya, pag bumibang-isgis lang siya. Sa katunayan, pag bumibang-isgis nga siya, may matatawa ka. Dahil walang bakod. Yung walang bakod yung bibig niya. Pero sa kabila nun, ang daming mga taong nabibless niya. Dahil sa kanya. Bakit? Kasi nakapaglagay na tayo ng culture sa kanya na hindi dapat sinasarili ang Word of God. Dapat ipinamamahagi rin ito sa iba. So ito yung 5 values of G12 cell. Number 1, a place to encounter. Number 2, a place to belong. Number 3, a place to grow. Number 4, a place to give. At number 5, a place to reach out and multiply.